Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Sabado na naman po, Senior City Kwentuhan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Brought to you by our three sponsors po, Education Network, particularly yung Adult and Learning Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. At ang inyo pong Recording in ang progress. tawag nun nga, co-host mula pa ng 2020, 4 na taon na. Ako po si Ed De La Torre at ang co-host natin. Tita Girly. Okay. Ngayon po, ang ating topic sa linggong ito ay parang simula ito ng series na iniisip po namin ni Girly na on lifelong learning. At papaliwanag ko bakit. Kasi nga, ako po ay isinama sa Education Commission 2, yung nire-review lahat ang education program natin. At ang particular assignment ko po ay sa committee ng TVET and Lifelong Learning, Technical Vocational Education and Training and Lifelong Learning. At maraming discussion, ano nga ba yung lifelong learning na yan? Kaya ay nagkataon, sinusundan ko sa Facebook itong ating special guest, ni-request niya, pwede ko bang gamitin yung isang poster na ginamit sa'yo? Nung nasundan ko na, sabi ko kay Girlie, ang una nating gawing guest tungkol sa lifelong learning ay ang ating special guest sa hapong ito po. Excuse me, na matagal na naming nakilala at ating magkwekwentuhan. Pero Teenager pa siya noon. wag ko lang. Ang kanya pong full name ay Pacifico Gran Pio? Gran Pio ba? Pero ang tao sa kanya Paz. Kaya good afternoon sa ating pong special guest, si Paz. Pakibati naman sa ating mga tagapakinig at kung nasaan ka ngayon. Hello, good afternoon po sa ating lahat, no? Kasama na ako diyan. Good afternoon po, and sa lahat po ng mga naka-livestream na mga kaibigan natin, no? Mga kapamilya, kapuso at katrabaho, no? Magandang hapon sa ating lahat, and I am so honored by this invitation by Kuya Ed and Ate Girly, no? Na isa rin ito sa mga naging coach ko, no, sa development work simula nung 2002, no. So, 2002 nga, nabanggit na doon pala tayo unang nagsama dahil kumuha po, kasama ho si Pa sa nag-take po ng kurso ng Leadership and Empowerment ng Education for Life Foundation. Pagkwekwentuhan natin mamaya. Pero bago tayo pumunta ron, normally ang ginagawa po natin, i-share po natin yung parang opening slide ng inihanda natin. So ayan po, ang topic natin ay lifelong learning and resilience at papaliwanag natin bakit yan ga ang ating topic. Pero maliban ho sa poster na yan, galing sa picture ni Paz yan. Sabi ko, ba talaga resilient talaga, handang humarap sa unos. Pero sinabi niya, tiningnan ko yung kanyang Facebook, sabi ko sa kanya, kopyahin ko yung nilagay mo, self-description eh. Grabe naman ang description mo sa sarili. Pas, community organizer, traveler, storyteller, adventurer, humanitarian and development practitioner, at saka digital creator. Paliwanag mo nga ng konti, bakit yan ang napili mo? Hindi mo naman kailangan ikwento lahat, pero bakit yan ang mga napili mong parang description sa sarili mo? Okay po. Yan po kasi yung nag-inspired sa akin, no? Lalo na sa trabaho natin as development worker, humanitarian worker. So kapag naiinip na ako doon sa isang ginagawa ko, pinupuntahan ko yung pagiging community organizer ko, no? Tapos pag naboboring naman, para mawala yung stress, doon naman ako nagta-travel, no?
So, ang tawag ko nga is Trabagala, trabaho at plus gala, no? Gala. Kaya naging traveler ako. At yung pagiging storyteller ko naman, ang kinikwento ko dito, hindi naman yung pagiging marites, kundi yung buhay ko, no? Kinikwento ko sa mga tao kapag kausap ko sila, no? Kasi buhay naman natin ito at ay na binibigay ko yung istorya ng buhay ko para ma-inspire din yung iba, no, na mga ah, ating mga kasama sa community. Adventurer kasi gusto kong puntahan yung mga bagay o mga lugar na hindi ko pa nararating, no? So, at gusto ko ring subukan yung mga bagay na hindi ko pang nasubukan. So, mahilig ako sa ganung klaseng adventure. At dito nga, humanitarian worker ako mula noong 2007 hanggang ngayon, no? Kasi nagsimula ako sa humanitarian work noong 2007 after Typhoon Riming, no? Nang tinamaan kami sa Bicol. Saang So, matagal-tagal. NGO ka nagtrabaho nung 2007? 2007 po, nandito na po ako sa Plan, Plan. international. Halos pabalik-balik lang ako dito. Pero palipat-lipat na ibang NGO, tapos mabalik. Tapos, yun, naikot ko ang buong Pilipinas sa lahat ng kalamidad na puntahan ko. Sabi ko nga, mula nung Typhoon Riming, nung 2007, tapos Tropical Sindong, no? 2009 sa Metro Manila, Rizal. Diyan, matagal din ako diyan sa Talim Island, no? Tapos, marami ako nakilala diyan sa Talim Island, sa Laguna Lake. Tapos hanggang doon sa upland ng Tanay Rizal. Kaya narating ko yung controversial na river, yung pinag-aano ng dam. Tapos nakausap ko yung mga kasama natin, mga Aitas, yung mga kapatid natin Aitas sa upland. And then by 2013, 2012, napunta naman ako sa Davao Oriental, no? At Compostela Valley after Typhoon Pablo. So, naikot ko yon. Tapos, nung 2013, napunta naman ako sa Cagayan de Oro and Iligan City dahil doon sa Tropical Sindong. Opo, 2013. Tapos, sinundan nun ay nagkaroon ng earthquake sa Bohol. So, napadpad naman ako sa Bohol. Grabe Tapos, habang nasa Bohol kami, no, nagbibigay na tumama naman si Yolanda. So, lipat naman kami agad ng Yolanda. Pagkatapos nun, sunod-sunod na until now, no? So, kaya sunod-sunod na yung aking trabaho. Tapos, pag wala sa humanitarian work, nasa development work yung ginagawa ko katulad ngayon. Ano? Pag-usapan natin yan mamaya. Tapos yung pagiging digital creator ko naman, pag naboboring ako, nagko-compose ako kung ano-anong content no pinopost ko para din makarelate no yung mga ginagawa ko no, parang ginagawa kong digital album ang aking Facebook account. Galing Hindi, kasi nga kaya nabanggit ko sa introduction, kaya ikaw ang napili namin maliban sa kilala kita. Hindi ko alam ganun karami na pala ang mga lugar na napuntahan mo. Kasi gusto naming pag-usapan habang nagkwekwento ka yung konsepto ng maraming paraan ng pagkatuto, hindi lamang sa eskwelahan. At dapat natututo tayo, otherwise hindi tayo makaka-adapt, hindi tayo magiging epektibo sa ating trabaho. Kaya yun ang isang pag-uusapan natin. Pero bago yun, minsan kasi tayong mga development worker, humanitarian worker, kilala natin ang trabaho, ibang komunidad, yung ating NGO na pinagtatrabahuhan. Pero kung minsan, problema ng ating pamilya na parang si Girlie rito, sabi, ikaw na may gala, labas ka ng labas, meeting ng meeting, wala ka na rito sa atin. Magbigay ka naman ng konting kwento, kaya kinuha ko rin sa Facebook mo na yung mukhang yan ang picture na yung pamilya. Konting kwento naman sa pamilya mo. Kailan ka ba nag-asawa? Ilan ang anak mo? Oo nga ba. So nung ano po talaga nung sumali ako sa paaralang bayan natin, no? Naalala ko. Kasi dati akong iski chairman, binata pa ako noon, tapos napabilang ako sa paaralang bayan.
Tapos mula noon, pumasok na ako sa development work, no? At maswerte, isa ako sa mga lucky din, no? Sa mga maswerte na naisama ninyo doon sa Denmark, no? Nung Kasama siya 2004, nung first trip. intercultural education. Oo. Tapos mula noon, continue na yung communication natin doon sa mga kakilala natin na Danish at iba pang mga kasama. So until now, naka-link pa rin ako. Tapos nung 2007, yes, I decided na sabi ko mag-asawa na kaya ako kasi maiiwan ako. Nalibang na yata ako sa development work, no? So nag-decide akong mag-asawa ng pamilya. So ngayon, ang business ko ay isang guro, no? Sa publiko, isa siyang grade 2 teacher, no? Public school teacher sa amin, no? Sa Bicol. Kasi Tigaon ka, no? Camarines Yes Sur? po, taga-Tigaon po ako, kasama ko din na Kuya Leo, Mabana, yung mga iba pa natin. Okay. Tapos So doon ka pa rin umuwi pag in between your other field assignments, ano? pag minsan po umuwi ako doon, pero meron na po kaming sariling bahay sa Calabanga. Sa Kalabanga. Okay. Calabanga kasi yung naging kapartner ko. Tapos may bahay doon sa Calabanga ngayon. Pero pag weekend, umuwi pa rin ako sa Tigaon, no, para dalawin yung aming mga magulang, no? Matatanda na kasi sila. So pinapasyalan pa rin namin. Pero nung ikaw ay ilipat dati sa second slide tungkol sa Education for Life Foundation. Sabi mo 2002 ka naging participant sa yung ating 6-week course, ano? At ikaw ay SK ka noon? SK chairman? Chairman po. SK chairman po. Pero noon, tapos ka na ng kolehiyo? Opo, katatapos ko lang po noon ng college. Oo, kasi kaya ako gustong banggitin yun kasi yung konsepto ng lifelong learning, initially, lumabas lang yung idea na pagkatapos, sabi nga, nakatapos ka na. Hindi pwedeng tapos yan. Dapat patuloy ka pang mag-aaral. Pero hindi man nangangahulugang yung lifelong learning ay lifelong schooling. Pasok ka uli sa ibang pang universidad. Pero dapat matututo. Ang question ay paano? At wala namang certificate yan. So, isa yun sa pag-usapan natin. Kasi kung 2002 ka mo, tapos ka na ng kuleyo. Ngayon, 2023. So, 21 anyos. Tapos ka ng college. College, 4 na taon lang. Dagdag mo ng high school, elementary high, 10 taon. Ngayon, 21 years. Ang tanong yan ay learner ka pa rin. Maraming natututunan. Kaya ang prinsipyo natin nga nun sa Education for Life Foundation, pwede ka namang matuto hango sa buhay at karanasan. At i-apply mo rin sa buhay at habang may buhay. May gustong sabihin agad si Girlie. Sinisi ko na ako. Sabi niya, wag na ikaw lang magsalita. Kasi sa dami ng mga sakuna at saka mga kung ano-anong pangyayari ngayon Pilipinas, sa buong 2 dekada na umikot ka sa Pilipinas, ano sa tansya mo ang pinakang matibay na kakayahan ng ating mga kababayan pagharap sa mga disaster? Kasi lagi na lamang sinasabi, may bagyo dito, may lindol doon, may puputok na bulkan. Parang araw-araw merong paghamon ang kalikasan sa atin. So, gusto kong malaman ano ba ang mga katangian ng mga kababayan natin na nakita mo in action. Kasi sa lifelong learning nga, mahalaga doon, ano ba yung skill set ng mga Pilipino sa pagharap sa disaster? Actually, nung marami pa akong natutunan sa emergency response, no? Hindi lang, akala ko noon, nag-aral ako, nag-training ako sa mga humanitarian sphere standard, sa Red Cross, at iba pang humanitarian organizations. Akala ko, ako na, no, magaling na magtuturo doon sa mga natin, no, sa mga survivor, no, sa mga direct hit, no.
Kasi sabi ko, kayang-kaya ko nang i-diffuse yung kanilang takot, no? Mm. Kaya ko nang i-diffuse yung ngamba. At nung Siyempre. pumunta ako doon, mas grabe pa pala akong mas na-shock pa ako nung una, nung first time ko, kumpara doon sa mga kababayan natin na direktang tinamaan kasi outsider ako, pumasok. Mm. Tapos nakita ko na matibay talaga ang mga Pilipino kahit tinamaan edad, nakasmile, kahit umiiyak, meron pa rin, kahit nasa lanta na, may kakayahan pa rin tumulong sa iba, no? At Mm. sabi nga nung marami sa mga kababayan natin, nasabi nila na with or without external aid, talagang ibabangon namin ang aming mga sarili, no? So Mm. yun, ganun talaga, no? Katindi. Tapos, ah, sa karamihan naman kasi, kadalasan, sa lahat naman na tinatamaan ng kalamidad talaga, iba ang epekto nito sa mahirap at mayaman, no? Or sa may kaya. So, usually, ang nagagrabe talaga yung mga mahihirap. Sila kasi yung nakatira doon sa mga vulnerable na mga location, no? Sila yung konti ang kakayahan. Pero sila naman ang mas resilient, no? As compared doon sa mga hindi pa sanay sa hirap ng buhay, no? Mhm. Dahil sanay na nga sa hirap ng buhay bago tamaan, kaya strong talaga sila pag tinatamaan ng kalamidad. At yun, marami sa kanila ang nakikita na ang isang kalamidad ay isang oportunidad. Mm. Mag-isipan nila na oo nga naman, may oportunidad nga naman talaga sa kalamidad. Oportunidad ito para sila ay bumangon na mas matibay. Oportunidad ito para sila ay matulungan ng pamahalaan na maialis doon sa mga delikadong lugar na kung saan sila tinamaan, no? At yun nga, yung kakayahan ng mga tao, mas effective yung humanitarian aid kung sa kanila mo itatrust, no? Ibibigay yung trust, no, ng binibigay ng mga external aid. Mas yung aid effectiveness kasi ay mas epektibo ito kung ipapaubaya mo ito doon sa mga local natin na mga kababayan na nasa lanta. Sila kasi yung nakakaalam ng totoong kalagayan nila, anong kailangan nila, at paano sila babangon. So, yung traditional aid na support versus yung bago ngayon, nakikita ko na dapat ilagay talaga ng mga humanitarian worker, no? Aid worker, ang tiwala, no? Doon sa kakayahan. Wag nating tingnan, hindi natin tinitingnan na mas magaling tayo kasi hindi sila helpless, no? They're survivor, they're just survivor, they're not helpless. So, kaya nilang tulungan ang kanilang sarili. Ang kailangan lang talaga ay pansamantalang survival kit, no, na kailangan nila. At hindi habang buhay ay kailangan talaga nilang pagkain. So, kailangan nila ng survival at saka yung livelihood opportunities ibigay sa kanila at ipaunawa sa kanila yung na meron silang right to assistance, no? Hindi ito pribilehiyo dahil talaga sa batas meron silang right to assistance, Di no? pabor, kundi karapatan nila. Pero yun Karapatan nila nga, yun. anong mga lugar? Kasi ngayon, pag pinuntahan mo yung mga local government, lagi may sabi, tanungin mo na lang yung mga nasa disaster office, DRR, o kaya, punta ka na lang sa DSWD. Kasi yung burokrasya, parang nasanay na sila na okay, may mga department na nag-aalaga sa mga yan. Pero dumarating at dumarating yung panahon na hindi naman lahat talaga natutugunan. Kaya ngayon, ang aking mga sinusuri ngayon, aling area sa mga napuntahan mo ang meron ng ganyang pagtitiwala mismo sa mga mamamayan na alam na nila kung ano talaga ang dapat gawin. Okay. Siguro, bago mo sagutin na magsimula ka sa ibang lugar, wag mo nang i-cover ang Hmm. Limasawa kasi Hmm. didiscussin natin mas malalim yun kasi may picture tayo at video. So galing sa ibang lugar muna, yung tanong ni Girlie, Yes, sa sir. rami-rami ng napuntahan mo, alin ang medyo tingin mo ay nakakaangat yung kakayahan ng tao at ng Sa gobyerno? sa dami po ang isa pong napuntahan ko talaga na sa Bicol, no? Kami sa Bicol kasi is laboratory ng
bagyo, ng baha, ng landslide at Mayong Volcano. Pero along the Bicol, ang pinaka-resilient talaga na napuntahan ko at natuto rin ako ay ang Catanduanes. Aha. Kasi sa Catanduanes, nakita ko, sila kasi yung dati kasi yung disaster preparedness, ang alam natin, ang alam ko din noon ay tulungan yung mga miyembro ng BDRRMC, MDRRMC, kaya sila nagte-train, no? Tapos sila ang enforcer ng Republic Act 10121, yung Disaster Preparedness Act ng Pilipinas. Hindi pala sa Catanduanes, kung mapuntahan mo sila, makikita mo meron na silang tinatawag na matatag na yung pamilya mismo ang nag-enforce, no? Yung culture of resiliency, yung culture of safety, makikita mo na siya sa bawat pamilya at Mhm. individual. Bakit? Nakita ko kasi doon, bago pa dumating yung bagyo, ang mga bahay doon, meron na silang typhoon guard. Yung mga salamin na nilalagay niya sa mga hindi yun sinabi ng pamahalaan or ng mga katulad namin na development worker, no? Meron na silang ganun. At nagsasarili silang enforce. So hindi mo na kailangan i-enforce yung batas, yung preemptive evacuation kasi sila mismo ang enforcer nito. So yun ang nakita kong isa sa magaling, no? Kapag ang individual at ang family mismo ang mag-enforce, no, ng disaster preparedness at safety at nasa kultura na nila ito, sigurado ako 100% ang zero casualty, no, ma-achieve talaga natin. Pero sa mga lugar naman na wala pang culture, hindi pa na-develop, no, wala pa silang culture of safety, kundi meron silang culture of dependency, sila yung kawawa talaga, no, na kailangan pa natin talagang tulungan at dapat silang matuto mula doon sa iba, no? Na nakikita ko. Kaya makikita mo kahit yung Catanduanes binabagyo, binabaha, naglalandslide, bihira ka makarinig na sila ay may mga namatay, no? Na sila ay helpless. Kasi sa totoong buhay, minsan exaggerated lang minsan yung media, na grabe ito. Pero pag pumunta ka sa ground, kahit hindi mo bigyan ng relief yan, meron niyang mga root crops. Nagtatanim yan ng mga root crops na matagal masita. Ganda No? yan. Meron niyang sariling imbakan. Oh, yung makikita mo, yung mga nyug doon, bago pa yan tumama, hinaharvest na nila. Kasi sabi nila, in just 3 months time, yung mga bunga nito ay siguradong Tapos, nagpa-practice sila ng trimming ng mga kahoy, no? Yung practice nga nila, nakita ko doon, so ako natutunan sa kanila. At meron silang mga generator na standby, basta meron silang sistema at makita ko doon yung tawag na bayanihan. Buhay na buhay talaga yung bayanihan doon. So marami akong natuto doon sa Catanduanes. Tapos, Grabe yun, magandang ganda balita yun. Pero syempre, ang next tanong dyan Oh. ano ba yun? Dahil likas silang ganon, o kultura yan, o na-develop over time, ano? Siguro hindi naman biglaan nangyari yun, ano? Na-develop over time. Example nga yan. Meron ka bang parang timeline? Yung parang, yun nga, kailan nagsimula na yung kultura ng survival and resilience ay nag-uugat na dun sa buong kabalayan ng mga mamamayan. Hindi natin na naririnig eh. Nung nagtatanong ako doon sa kanila, sabi ko, sabi ko, akala namin, hirap na hirap kayo. Kasi merong last year, nandun ako, halos 10 months sa Catanduanes, para doon sa Anticipatory Action Project. Anticipatory, Ang funded by Central Emergency Response Fund, yung sa SERP. So, nangdoon kami. So, akala ko, kami yung magtuturo sa kanila. Nung nandoon kami yung natuto, no? Na ganito dapat ginagawa ang anticipatory action, no? So, yun nga, pag pumunta ka doon, sabi ko, bawat pamilya meron na silang, yung bahay nila, kung makita mo, kahit light materials yan, pero meron yung portion na matibay, no? Pinapatibay nila na hindi na sila kailangan bumalik sa, kung makikita mo sa ibang lugar, tumatagal ng mga ilang araw, linggo, o minsan buwan yung mga evacuees. Pero sa Catanduanes, overnight lang ang mga evacuees. Kaya pag pumunta ka doon, may dala-dala kang relief, mga 2 days na, wala ka nang aabutan pa sa mga evacuation center. Nasa bahay na nila yon. So, yung mga
sa ibang lugar napuntahan ko din, hindi ganon, no, ang kultura. So sabi ko, ito ang matibay, no, Mm. with or without external aid, no, sila talagang tinatayo nilang ano sarili. At yung preemptive evacuation, anticipatory action framework, tagal na nilang ginagawa. Mm. Kaya sabi ko nga, nasa kultura na talaga nila, no? So, yun ang Mm. mga mahalagang natutunan ko doon sa sabi nila, hindi na kailangan ipulis pa kami para sa preemptive evacuation. Kailangan kami mismo ang mag-enforce ng kaligtasan, no? Kasi sa amin to, yung culture of safety. So, sabi ko, oo nga naman, ano, kung lahat ng tao mag-enforce ng batas na ito para sa safety, no, zero casualty, wala talagang madadamage, no? So, kaya wala kang masasabing matitigas ang ulo, hindi pupunta doon. Kasi nasa kultura na nga nila. Natutunan pa nila ito, siguro dahil nga palaging tinatamaan ng bagyo sa mahabang panahon. So, naging bahagi na rin nila ng kanakahan ng kultura, yung pagiging alisto, no? At yun nga, palaging handa, no? At sistematiko na nila itong ginagawa. Halimbawa, 24 hours before the impact ng isang bagyo na malakas, sa lahat ng ano diyan, mga tindahan, hotel, sarado na 'yan. So, tapos lahat ng mga ano nakapaghanda na, no? Mga pagkain nila na imbak na 'yon. Tapos kahit gaano kalakas ng bagyo, kasi last year tinamaan kami ng 3 sunod-sunod na bagyo in 17 days. In the span of 17 days, dinaanan kami ng 3 mga lalakas na bagyo, no? Grabe. Pero despite of that, nakangiti pa rin sila, no? Nandoon pa rin yung hope nila, no? Nandoon pa rin yung pag-asa nila na bagyo lang ito. Bicolano kami, taga-Albay kami. Matibay. Parang ganun yung kanilang ano. Sabi nila, marami namang ano, hindi daw nang bago yung bagyo sa kanila. Pero sa ibang lugar na matagal bago tamaan ng bagyo, for halimbawa Mindanao, no, napuntahan ko. Nung nag-interview ako, bakit maraming na-damage sa inyo? Bakit maraming namatay? Eh kasi naman, sabi nila, mga 4 decades or 48 years ago, bago kami tinamaan ng ganito kalakas. Meaning, so yung nabuhay ng Walang ano, ano. walang gano'n. So doon ko natutunan din na isa talagang pagkatuto, yung karanasan talaga nila. Yun ang talagang lifelong learning. Habang ka sa buhay dahil natuto sila dahil sa maraming test, maraming Yes po. hazard na nangyari. Kaya siguro nung una nga, hirap rin sila. Pero over time, isang case yan na ano, no? Pero importante dyan, yung LGU mismo, yung mga LGU unit, nire-recognize ba nila itong kakayahan ng kanilang mga mamamayan na laging matatag at matibay sa harap ng sunod-sunod na mga bagyo. Kasi importante yun. Kasi hindi namin naririnig yan eh. Hindi yan napapopularize. Kahit na sa mga recognition awards ng mga national, DILG, kahit sa Galing-Pook, hindi namin yan narinig kahit minsan. So magandang din yan na pwedeng ibigay natin kasi may tinatawag ang Galing-Pook na Citizenship Award. So baka pwedeng i-write up yan sa susunod na taon at makita natin yung totoong culture of survival and resilience and preparedness, di ba? Gandang puntos yan. Pero Pas, siyempre maganda yung usapin ng Catanduanes compared sa ibang lugar. In terms lang of external, yung tumutulong, no, at natututo rin tulad ninyo, yung sa plan, maano rin, matagal na rin kayong nakatrabaho dyan o recent lang? Kasi gusto nating malaman, sino ba ang dating naging katuwang nila o katulong nila? Maliban pa sa binanggit ni Girlie na yung quality ba at trabaho ng local government ay nakatulong sa kanila. Oo naman po. Ang ano kasi ang sistema sa Catanduanes, kung makikita mo dahil nga sa politics, no, sa governance system, pag pumunta ka sa probinsya, no,
ng katanduan, puntahan mo sila, mapoprostrate ka yung sistema doon pa lang sa operation center nila, no? Sa disaster operation center nila. Mapoprostrate ka kasi wala kang makikitang magagandang mga gamit, sistema, walang struktura, wala kang makakausap dahil pabago-bago yung mga tao doon dahil sa politika nga, no? So, yung na-trained noon, wala na naman. So, pinapalitan, no? So, pumunta ka naman sa mga munisipyo, mas prepared yung mga mas maganda yung sa munisipyo pag pumunta ka. Huwag kang pumunta ng province kasi mapoprostrate ka sa sistema nila. Pero mapoprostrate ka doon kasi yun nga, bago yung tao, nagpalit, no? Tapos sa mas sistematiko ang mga munisipyo, no? Kumpara doon sa probinsya. Pero mas bibilib ka pag bumaba ka doon sa barangay, lalo na sa pamilya. Oo. Kasi kahit kasi sabi nila kahit marami daw na maraming trend na mga uniformadong mga ERT, emergency response team members, kapag super typhoon na mga ganon, tatago din sila. At ang first responder ay ang pamilya nila at kanilang neighbors. So, kaya ang maganda doon kasi yung disaster preparedness, pinaliit nila sa family. Yung disaster preparedness, yung cell, no? The smaller cell ng disaster preparedness nasa pamilya, hindi nasa barangay, hindi nasa munisipyo at wala sa probinsya. So, yan ang magandang i-document doon, yung family preparedness, no? Kasi ang bawat pamilya, meron silang family preparedness plan. Kung kahit hindi yun nakasulat, meron sila noon. Bakit ko nasabi? Kasi sabi na, ito yung plano namin pag may bagyo, bago pa magbagyo. Nagtatanim na kami ng mga root crops maliban sa rice na staple foods natin. Kasi yung root crops na yun ang matagal ang shelf life. At kapag may bagyo naman daw, wala namang kuryente, hindi may tatago. Samantalang meron kang root crops, kahit walang external aid, mabubuhay sila talaga. So, life must go on. No? So, ganun sila ka-resilient. Kaya, sabi ko nga, ganda. Sabi nga nung ibang kong kasamahan from Visayas, from here, sabi nila, bakit natin tinutulungan itong katanduan? Kasi mas pala ito. Kaya na nila. Sabi ko, oo nga naman. Minsan kasi din, naaabuso rin sila kasi palibhasa, resilient, ay wag na natin bigyan, wag na nating tulungan. No? Parang din yung connotation ng minsan na ito, resilient ito, doon na tayo sa mas hindi resilient. So, nalilip out din sila sa mga right to assistance. So, pero sabi ko, kailangan din gawing systematic, tulungan natin sila. Pero, yun nga, kailangan ding, yung problema kasi sa government din, yung mga permanent na mga dating pinagastusan na ng gobyerno, ng pamahalaan, nag-undergo ng series of training, pag pumapalit ng administrasyon, nawawala din sila doon sa kanilang trabaho. So, bago na naman. So, sayang hindi na institutionalize. At karamihan umaasa sila sa mga volunteers, no? Hindi doon talaga sa permanenteng mga nandoon sa mga munisipyo at probinsya. So, yun ang nakikita kong kailangan pa siguro maraming gawin sa Pilipinas, no? Sa buong Pilipinas. Sabi ko, ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas ay magagaling, merong ganong klaseng kultura. Siguro titibay yung ating national disaster preparedness. Bago yan kasi binabanggit sa atin kumisan, family is the basic unit, mahalaga. Pero pagdating sa mga social and other issues, laging tinitingnan malaki, barangay or at least federasyon, people's organization. I think ang insight na nakuha natin dito, however it happens, sabi nga natin, hindi naman overnight nangyari yan, ng pamilya na realize nila ay umasa muna tayo sa ating sarili bago sa iba, no? At ngayon, siyempre, yung sabi ng iba, magaling na sila, wag nang tulungan. Hindi, kuminsan may mga problema naman na hindi kakayanin at the family level. Kailangan pa rin ng scale, Anyway, maraming salamat dyan, Pag. Ang ganda nito, yung whole point mo na ironically, yung maraming pinagdaan ng hamon at
at Oo. karanasan. May Yan ang natuto. May naisip nga ako, total digital creator ka. Maganda siguro igawa ng mga short clips, no? Na yun nga, dinidetalye mo, paano mo mapapaugat sa pamilya hanggang sa barangay yung ganitong mga aral. No? Okay. Kasi question din yan ng attitude ng LGU eh. At saka yung mga humanitarian agencies, pag siya, ay magagaling na yan, wag na natin tulungan. Yan nga dapat tulungan para mapopularize na the family is a basic unit for disaster preparedness. At di mo naman mapapalitan yung pamilya for every administration, di ba? Correct, correct. Kailangan ko iba yung asawa mo. Nalipat na tayo bago kung saan pumunta ang usapan. Ang magandang nabanggit mo, bagamat wala ho tayong pictures doon, pero maganda yung kwento ng Catanduanes. Pero ang nakuha ko kong picture sa Facebook ni Paz at nag-exchange ka. Ako gusto kong i-focus una yung trabaho naman niya more recent yan sa Limasawa at pangalawa sa Daram sa Samar. So, pakita muna natin ho yung picture ng galing Limasawa kasi nga picture ho kasama ni Mayor. Nabanggit ko po sa kanya na ang galing po na nagbibigay ng award ho ng Good Local Governance. One of the early awardees ang Limasawa about their nutrition yata, no? Magbigay at saka cute yung picture sa kanan diyan. Ano ba ginagawa mo diyan? Pasati kayo nakabitin sa Parang Magkwento ka nga, trabaho mo yan as plan, ano? Yung tungkol sa Limasawa naman. At pagkatapos po sa huli may 3-minute video tayo na sinute sa interview kay Paz. So, konting kwentong Limasawa naman. Okay po. Sige po. Actually, first time kong makarating, no? First time kong makarating nung May, no? May 25 last year. After election, mula doon sa 2 buwang kampanya, no? Sa field. So, pagkatapos ng sabi ko magpapahinga muna ako kasi after nung Catanduanes kasi namin, hindi muna ako pumunta doon sa Mindanao, no, doon sa emergency response. Nagpahinga ako ng 2 buwan na mag-volunteer, no, doon sa gusto natin sanang manalo pero hindi siya nanalo. Tapos pumunta ako ng tapos naghanap ako ng sabi ko ano kayang bakante ngayon na sa humanitarian work. So nakita ko yung plan, naghahanap din ng humanitarian worker na para sa Limasawa kasi nahirapan yung ibang mag-assign doon kasi natatakot doon sa alon, no? So ayaw magpa-assign sa isla. So ako nag-volunteer ako, sabi ko sige ako na lang doon. So nung pumunta ako sa Limasawa, kasi sabi ko ano ito, historical ano ito eh. Oo. Nababasa ko lang sa aklat na doon yung ginanap yung unang misa, yung pumunta doon si Namadjilan. So na-curious ako, sabi ko punta kaya ako ng Limasawa. So pumunta ako doon. Akala ko nga ang laki niyang isla, maliit lang pala. 6 na barangay lang pala ang buong Limasawa, no? Hindi siya malaki, no, as compared sa ibang mga munisipyo. Tamo na pala, Paz, tinatanong ni Girlie sa mga taong hindi alam ang geography. Isang bayan ang Limasawa. Anong probinsya yan? Southern Leyte po. Southern Leyte. Southern. Okay. Bahagi siya ng Southern Leyte, pero pag nandoon ka sa Limasawa, ay makikita mo, matatanaw mo ang probinsya ng Bohol, probinsya ng Cebu, probinsya ng Surigao, hanggang doon. So matatanaw mo na siya, no? Pag maganda ang panahon. So kasi ang mga tao doon, mas gusto pa nilang mamalingki sa Surigao kumpara sa pupunta ng Maasin or ng Cebu. So yung mga taga Cebu naman, doon kumukuha ng mga supply ng isda. Anong dialect nila? Bisaya? Bisaya po, Cebuano. 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 So nakakaintindi naman ako ng Cebuano because sa Masbate, sa Bicol, we are speaking different dialect naman. Cebuano, Waray. So naintindihan ko naman. So nandun ako sa Limasawa, sabi ko, oh, napakagandang lugar ito talaga pala. So parang, yun nga, malit na isla. Tapos
nagkataon, nakita ko merong ano doon, nakita ko yun nga sabi ko, gawad, galing po, award din pala ito nung pumunta ako sa munisipyo, kahit sira yung munisipyo, nakita ko yung mga award nila. So, ibig sabihin, sabi ko, magaling ito na ang mga namumuno dito. So, yung pagpunta ko talagang wasak na wasak yung bayan ng Limasawa. Tapos, matagal na rin silang hindi na bisita ng Bagyo. Mga 20 years ago na siguro. Parang nabigla, ano? Nabigla sila, no? Nabigla sila sa tagal na rin ng panahon. Basta yun din ang kwento nila. Kaya hindi talaga sila nakapaghanda. At ang struktura nila, no? Hindi matibay ang mga bahay doon. Kaya pagpunta ko doon, 88% ng bahay ay totally damaged. Wow. So, 88%. So, ang nag-survive lang, kahit nga nag-survive yung mga medyo magagandang bahay, pero kapag yero ang bubong nila, tanggal pa rin, no? So, at least may masasampayan ka may malalagyan ka ng trapal nung pagpunta ko doon. So, ganun yung kalagayan nila. Dahil nga magaling si Mayor, mabait siya, at ano siya, ano talaga siya sa mga humanitarian worker, nakikipag-usap, ano ang pwede niyang maitulong, no? So, ano siya, accommodating, and then, palagi siyang, and then, he's very humble, no? Na, okay, ito lang yung kaya ng munisipyo kasi maliit lang, kaya namin mag-provide ng support sa transportation ninyo para yung costing ng pagbabiyahe ng mga materials ay hindi na masyadong sagutin pa ng mga humanitarian worker. So, ginamit niya yung connection niya bilang presidente ng Mayor's League sa Southern Leyte, no? Oh, okay. Although napakalit na bayan niya, Siya presidente, siya pala ang presidente ng ng Mayor's League. Siya ang kinakatiwalaan ni Governor Mercado. Yun, yung kami lahat in-accommodate niya kasi wala nga talagang yung opisina namin doon, in-offer niya yung legislative building, doon muna kami nag-meeting. Grabe pala. So kapag in-offer niya yon, tapos kami naman, may mga dala kaming trapal, binubungan namin yung kanilang legislative building para hindi tumulo, no? Habang wala pang mga yero. Tapos, yun, nung nandoon ako, wala pa noon mga cluster meeting kasi yung cluster approach, mga cluster meeting, palaging nangyayari, provincial level. So, ang ginawa ko, mula doon sa karanasan ko sa mga emergency response, sabi ko, why not na magkaroon tayo dito ng at least weekly or kahit monthly cluster meeting ng lahat ng mga humanitarian workers, volunteers na tumutulong sa inyong lugar para ma-consolidate natin at magkaroon tayo ng sistema, no, sa pagbibigay ng aid para walang nalileft out. So, para may tracking din tayo at kung gusto niya rin magpasalamat, malalaman mo. So, kaya naging close kami ni Mayor. So, tinulungan ko siya paano magawa ng sistema. Sabi ko, kailangan ko ng inyong mga staff, no? So, tinulungan ko paano gumawa ng matrix, template para matrack mo ilan na bang pumunta dito, magkano na ba ang aid na naibigay for transparency purposes. Para sabi ko, lahat ng pupunta dito na humanitarian worker, makikita nila na ina-acknowledge yung kanilang mga ambag dito. So, mas marami pang tutulong. Tapos sabi ko, mahirap kasi yung logistics dito. Sabi ko, may kontak ka naman dahil ikaw nga ang presidente ng Mayor's League. Kontakin mo yung Navy, yung Philippine Navy, yung Philippine Coast Guard, sila kasi yung may mga barko. So, makakatipid yung mga goods natin dito. Tapos, i-deliver. Lahat kami ng mga humanitarian worker doon. Kasi lugi naman yung Philippine Navy. Napakalaki ng barko. Kaya Coast Guard. Tapos, kukunti ang laman. So, ang ginagawa namin, dahil may cluster approach na kami, lahat ng mga shelter kits, materials, doon na kinakarga at sinasagot ng munisipyo yung fuel ng Philippine Coast Guard. No? Na maganda yung aming ginawa doon. So, nagustuhan niya. Tapos, sinabi ko hindi lahat ng so ginawa kong sectoral yung approach. Yung ako muna nagpe-preside sa mga meeting, tapos hanggang sa ipinasa ko na doon sa kanilang tapos pinasa ko na rin doon sa kanilang mga staff, no? So yung dahan-dahan na pagbibigay. So nagustuhan nila yung ganung klaseng approach. Ganda ng kwentong yun kasi kung kakatasin ko, kumisan sa EDCOM lagi sinasabing maliban sa mga technical, kailangan ng
21st century skills. Ano yun? Ang ang ilang case puro si communication, pero ang pangalawa, collaboration, cooperation. Ay nako, hindi yun normal kasi may kanya-kanyang ahensya, terping, hindi nagko-coordinate. Lalo in this case, maganda yung naging papel mo na kombinasyon, tinulungan ng LGU, mag-lead, mag-coordinate at gano'n. Kaya ngayon, hindi naman natin kwekwentuhin masyadong mahaba yan kasi gusto natin ipakita kahit 3 minutes lang. Kasi sabi ni Girlie rin sa akin, wag namang puro mukha natin at mukha ni Paz lang ang papakita natin. Dapat may sense yung mga nakikinig. Ano ba yung lugar at ano yon? Sabi ko, tamang-tama, nagpadala ho siya ng isang maikli, 3 minute plus lang na mukhang pinrofile siya as humanitarian worker ng plan ba yun o ng EU? Anyway, papakita po natin na mga 3 minutes po, pakinggan po natin, no? Bilang humanitarian worker, what keeps me going is my personal advocacy on reducing the risk and suffering of the affected communities and families in the aftermath of disaster. Udet pala. Naman ito, may GI hindi lang pagbibigay ng mga gamit or mga food and non-food items sa mga nangangailangan, kundi paano ba natin ito maibibigay in the principles of humanity, ibig sabihin makatao. Hindi dahil tayo ang may resources, kundi karapatan nila ng ilo. Ngayon, diretso tayo doon sa ibang project natin, yung water system. Hindi lang dapat mga ayuda ang dapat na ibigay natin sa kanila as humanitarian worker, kundi yung baguhin yung kanilang, sabi ko nga, pananaw tungkol sa kahandaan na pag may dumating ulit na kalamidad, ay ready na sila. Binago natin yung kanilang sistema ng paghahanda. Mula doon sa community disaster preparedness patungo doon sa disaster family preparedness. That's good. Kinakausap ko sila kahapon na malungkot pero nakainiti naman. No? Sabi ko, ang ganda pala ng bubong niyo, nag-a-adjust. Kapag umuulan, I hope na magiging mas maayos ang sunod-sunod na kanilang pagmamanage ng emergency response. So, hindi na katulad ng dati na medyo chaotic, walang maayos na data management, walang disaster preparedness na ginawa. Ang ganda, oh. Oo. Kaya yung mga palagi kong kasama dyan sa community, yung palagi ko silang nire-remind na sana sa susunod ay hindi na ako mapunta dito para ako ay mag-emergency response, kundi pumunta ako dito sa isla bilang turista. Kasi hanggat nandito tayo, may humanitarian na ginagawa, ibig sabihin yan, mahina pa rin yung ating sistema ng disaster preparedness sa ating bansa. Paminsan-minsan nakakalungkot din na malayo tayo sa pamilya. Iniisip ko na lang palagi, ano yung pwede nating magawa habang nandito tayo. Kasi minsan lang tayo dadaan dito sa mundong ibabaw na ito, hindi naman tayo forever. So sabi ko nga, whatever good things that we can do today, let us do it now. Kasi sayang ng oras natin para lang sa sarili natin ang iniisip. Galing, galing, galing. Pacific, as in Pacific Ocean. Oh, thank you very much. Ang ganda, lalo na yung last message mo, ano nga, na hindi pwedeng forever humanitarian worker ka rin, nangangahulugan, hindi pa talaga handa-handa. Saka, ang takeaway ko yung dalawa yung nabanggit mong bago natin isusunod yung topic na yung hindi lang community kundi family. Tapos pangalawa, yung coordination ng iba't ibang ahensya. Ngayon,
Alam mo, ang bilis ng ating kwentuhan. Less than, ano na tayo. We'll ask a few more minutes, Cass, ha? Punta ho tayo sa last topic naman. Ito ho actually ang nagsimula ang aming closer coordination ni Paz kasi bigla na lang niya akong tinext na, pwede ko bang gamitin yung na-post sa Facebook na quote mula sa iyo na we must revitalize, develop technical education in rural areas. Kasi doon sa EDCOM to, puro urban industrial ang pinag-uusapan. Eh, dyan, the Philippines, araming rural. Na hindi lamang ito for poverty reduction, kundi for productivity. Ay yung susunod ho nating pag-uusapan ay yung program ngayon. Program mo, Paz, na sa DARAM na tungkol sa ang tawag mo ay Youth Connect, Youth Connect, na pwede ba bang ipaliwanag yan? Kasi related rin pa rin ito yung idea na i-build yung capacity ng mga mamamayan, pero lalo na ang mga kabataan. Could you tell us a little, because papel mo rin dito naman, koordinasyon, programa, and yan ang kasalukuyang tinatrabaho mo, kaya ngayon nasa DARAM ka, Magkwento ka nga ng konti dyan sa program na yan at anong ginagawa mo so far. Okay. So dito naman sa sa DARAM. So napunta ako dito dahil nga doon sa Youth Connect 2.0 project namin. Youth Connect kasi kami yung magiging hub, no? Kumbaga sa yan. Kami yung pinaka-hub ng iba't ibang ahensya, no? ng pamahalaan. Just a little background of our project kasi during the height of COVID-19 pandemic, nagkaroon kami ng market research, no, in Visayas and Mindanao as well as in Luzon. So nakita namin na during the result of the market research or study shows that marami yung migration na nangyayari after nung lumuwag na, no, after ng pandemic, medyo lumuwag na yung ating restriction. Grabe talaga, no? Grabe umalis, nag-migrate. At isa itong DARAM sa 58 barangays kasi ito na tapos isolated pa sila. Ito yung tinatawag namin na geographically isolated disadvantaged area. KIDA. So nakita namin na karamihan din ng nagma-migrate mga youth, no? At dahil din doon sa pandemic, karamihan sa kanila hindi na nakapag-aral ng face-to-face, more on modular na lang. So nagkaroon ng learning gaps, no? So almost 2 years nagkaroon ng learning gaps yung mga kabataan. So kaya nagkaroon ng learning gaps, so mahirap din silang, mostly sa mga graduate ng senior high school ay hindi talaga na-employ. So halos nasasayang din yung 2 taon nila na pag-extend from senior high school na hindi naman pala sila mag-aaral pa lang sila sa TESDA kung gusto nilang sa textbook, kung gusto nilang magtrabaho para ma-employ. Ibig sabihin, walang tiwala yung mga employer sa kanila, sa mga kabataan, kahit magtapos sila ng senior high school. Tama. Kasi ang ginagawa naman daw si Kuya Ed, sa EDCOM, so ma-advocate din natin na baguhin yung curriculum ng senior high school. Kasi nang nakita ko, nagpag-usap kasi ako sa ang kapartner kasi namin dito ay halos tatlong ahensya ng pamahalaan. So ang layunin kasi ng project na ito ay matulungan yung mga kabataan natin na interesado at belongs talaga doon sa mga indigent natin na mga pamilya na sila nga yung napipilitang mag-migrate sa ibang, lalo na sa mga syudad, na kung saan ang karamihan din sa kanila nagba-migrate yung mga kabataan din na tawag dyan, vulnerable sila, no, kapag pumunta sila sa syudad. At ang isa pang problema, karamihan din sa kanila yung mga young mothers and young fathers, no? Nag-asawa ng so napilitang magtatrabaho dahil wala silang income dito sa lalo na sa isla. So mas kailangan nilang lumuwas ng syudad. Ang problema naman, pag lumuwas ng syudad, naiiwan yung pamilya, no? May mga bata, mas natitriple yung problema. Lalo na kung sila doon ay nakahanap din ng iba, no? Nagiging komplikado, no? Nagiging komplikado yung problema. So ngayon, merong mga programa naman
alam naman nila may programa TESDA, pero kahit nga ito ay tickbook, sa kanila pa rin yung pamasahe, pupunta sila sa center base, kailangan nila ng assessment fee, pangbayad para magkaroon ka ng, babayad ka 500 pesos assessment fee. Kung gusto mo naman na mag-OJT, wala ka naman panggastos doon sa mga requirements, no? So, ganun ang problema. Tapos, doon naman sa larangan naman, yun ang trabaho ko, i-link ko sila sa TESDA, no? Ano yung existing na programa, pero yung TESDA kailangan dalhin community-based ito from center-based to community-based. So, kaya nakapag-usap kami sa TESDA. Doon naman sa dahil ito ay employment, no? Oo. Kasi dalawang pathways kasi yung gustong tahakin ng programa ng project na ito. Unang pathway ay kung gusto mong ng mga kabataan maging trabahador or magtatrabaho, doon sila sa employment pathway. Pero kung gusto nila doon sa self-employed, doon sila sa entrepreneurial pathway. Ang kagandahan din doon sa entrepreneur sa tulong ng DTI, dahil sila ay magiging entrepreneur, mamumuhunan, mag-generate sila ng jobs. So, yun ang kagandahan doon. So, pag maraming mga young entrepreneur magsisimula, no? Or magpapatuloy, yung iba kasi nagsimula na, yung iba aspirant pa lang. So, pag natulungan natin sila through DTI and other agencies and LGUs, so, mas maraming young entrepreneur ang magpupursige, no, na magtayo ng kanilang mga naisipang livelihood. Na kung saan, pag lumago, magkakaroon ito ng multiplier effect na mag-hire sila ng mga tauhan. So, hindi na kailangan ng mga taong lumabas kasi meron ng local na pwede silang magtrabaho. So, kasi halimbawa, kung ang isang kumpanya nakakapag-hire ng 100 na trabahador, kung meron naman 100 din na entrepreneur, yung entrepreneur, makakapag-hire ng individual, may additional pa rin. Yung may triple effect. Kaya nakita ko yung quote mo doon sa kaya sabi, tama-tama ito, doon sa will drive productivity, not just alleviate poverty, no? So, tamang-tama ito. So, kaya ongoing ang namin, nag-start na din kami ng training on community-based enterprise development, no? Training doon sa mga aspiring and mga young entrepreneur, age 18 to 30 years old. So, yun ang target namin. Hanggang kailan ang programang yan dyan sa harap? Hanggang next year po. Next year. Pero So, yung picture dito, gusto ko lang ipaliwanag. Pinadala ho ito ni Paz. Sa itaas yung isa, yung connect niya ang TESDA. Sa baba naman ay DTI. Pero itong mas malaki, kausap niya yung batang-batang mayor. Ng Daram, Ganun ba? Yes, kasi alam naman natin, yung natutunan ko sa inyo doon sa negotiation, no? Malaki talaga yung influence doon sa yung natutunan ko sa Paralang Bayan, no? Na pag nakikipag-usap ka, alamin mo muna para makipag-negotiate. Alam ano yung mga resources na meron sila, no? Para ma-source out natin. So, nalaman ko na may LYDO pala, yung Local Youth Development Council na sila na may pundo para sa youth. Sabi ko, para saan yun? So, sabi ko, nung nakita ko may resources, nakita ko rin yung TESDA may resources, nakita ko rin yung programa ng DTI. So, nagkaroon kami ng complementation. Sama-sama collaboration. So, ngayon, dito sa ginagawa ko ngayon, sabi ko, hindi lahat ito kaya ng project, punduhan, para makatipid na rin kami sa binyo. Sagot na ng LG yon, yung binyo. So, malaking bagay, no? Tapos dito pa gagawin ang training on-site, yung binyo, yung accommodation ng mga participants, tapos yung boat minsan, sila na din yung nag-accommodate, no, para dali yung mga participants, para safe, no, yung travel ng mga participants coming from Parasan Island, kasi mga isla-isla din yun na maliliit, no? So, tamang-tama sabi ko, i-align na natin yung ating programa. So, kaya ito, nandito kami ngayon. So, ngayon, ongoing yung training namin sa community-based enterprise development. Pagkatapos nito, gagawa na sila ng individual business proposal na pupunduhan para makapag-jumpstart na, no? Pupundahan ng project, magbibigay ng konting
initial capital para mag-jumpstart, no, yung kanilang business na naisip, yung business ideas nila. So pupunduhan natin. Galing. Tapos dahil yung mga hindi din nagtatapos kasi sabi ko nga ito ay patuloy na pag-aaral, no, na pagkatuto. Dahil pera ang pinag-uusapan, napakahalaga yung financial literacy. No? Literacy. Tama. May financial literacy. Oo. Uy, naghang ka yata ng konti. Okay. Sana naman ay hindi ka nawala ng kuryente yan, ng signal. Hello. Anyway, kinikwento ho ni Paz na Baho, tama yung napakarami. community-based training. So, yun ang nangyayari ngayon. So, after this one, may series yan. Meron kaming Tapos, syempre, integrated din yung disaster preparedness. Kasi baka masayang lang yung pinuhunan natin kapag hindi kayo handa. No? Dapat integrated yung no? So, ganun pinag-uusapan namin. So, malaking role ng LGU kasi sila naman talaga permanent institution, no? Ang project na ito mawawala pero sila nandoon pa rin. Tapos, yun ang namin ginagawa dito. Tapos, sa naman, senior high school, maglalagay kami, mag-establish kami ng learning hub sa mga libraries, digital. So, yung mga walang internet connectivity, meron na kaming preloaded na apps na laman yung mga modules, no? Yung life skills, hindi lang ito may life skills modules, no, na preloaded siya na ongoing ang development ngayon. Ibibigay namin yung mga tablets na may kiosk, tapos preloaded na yon ng mga apps. Tapos pagkatapos nito, magkakaroon kami ng training, kausap ko yung division, yung mga APS doon, yung Education Program Supervisor na in charge for senior high school. Nagpatulong ako ngayon mag-develop ng training proposal para sa mga teachers, no, na senior high, para alam nila paano gamitin yung mga apps na yon, no, kailan nila ito gagamitin. Tapos anong mga specific learning competencies, no, na dapat matutunan, no? At paano ito may integrate doon sa kanilang lesson plan, yung mga life skills, no? At papunta na tayo sa mga green technology, green skills. Kaya ngayon pinaghahanda is parte din ng programang ito yung green skills, no? Yung integrated yung green skills, no, sa lahat ng bagay. Kasi sabi ko nga, kausap ko yung si Engineer Ampong, sabi niya baka kailangan yung solar installation, yung mga ganung klase na hindi gagawa. So ituro natin parte ng Tapos ang wino-workout ko din ngayon ay yung hindi kami makapagsimula ng training sa TESDA kasi hinihintay ko yung response ng DOLE. Kasi ang DOLE para kasi sa para walang mismatch ng training, para pagkatapos ng training, diretso ka agad, employee ka agad. So ang may hawak, may connection sa mga direct employer ay yung DOLE. So kaya hinihintay namin yung request ko sa DOLE na bigyan kami ng mga local industry in demand na jobs na i-endorse kasi ng TESDA yung training namin from Daram. Nasasabi nila, okay, kami na ang ini-endorse namin yung 50 namin na ganito na iti-train from Daram to fill in, no, yung kanilang jobs. So ganung klase, parang ganun agreement para walang mismatch ng skills. Na marami kasing doon sa market research, maraming ang graduate ng TESDA pero hindi naman nagagamit. May mga kasi wala namang mapuntahan. Tama. Kasi ito yung kailangan ng industries, ito yung skills na na-train. So walang mismatch sila. So walang So kaya ginagawa namin ngayon, inaalam mo na ano yung may market, may in-demand na jobs, yun ang iti-train natin para swak doon sa hindi masasayang yung training. Kaya medyo na-delay kami ngayon sa TESDA. Pero balikan ko yung sa DepEd. Yun nga ang problema, yung sa senior high school, sabi ko sabi ko nga sa kanila nung minsan na sinama ninyo kami doon sa Denmark, nakita ko na yung K-12 natin, matagal na pala nilang ginagawa. doon. Kasi meron palang bulog na accord, no? Na pag hindi ka nagtapos ng K-12 doon, hindi ka talaga pwedeng So, ganito ko sa kanila, hindi naman pwede, sabi ko, paatras tayo, no? Na porque hindi epektibo, senior high, itatanggalin natin. Dapat, sabi ko, reforma, hindi reforma, correct. Reforma. Anyway, tamo na, Pas, hindi matatapos ang kwentuhan, pero
kahol na tayo sa oras. May 3 akong immediate response. Kailangan pala, as this is going on, sasabihin ko sa EDCOM 2, tingnan nga natin ito nangyayari doon sa Daram. Kasi shoot na shoot sa discussion yung ano yung relasyon ng senior high, ng Tibet, no? And then relation sa training at saka employment at saka self-employment at entrepreneurship. By the way, yung ginagamit mong term na community-based training for enterprise development, panahon ko sa TESDA yun nagsimula Pero yun na nga, na-train ka nga, hindi mo naman alam financial literacy, paano naman yung market, paano yung gano'n. Yun ang una po. Pangalawa, lumalabas na talagang ang isang learning mo na de-demonstrate sa inyong skill yung paano pag-ugnay-ugnayin, paano i-connect-connect yung mga iba't ibang mga, kasi alam naman natin sa government at sa ahensya, kanya-kanya silo kasi may kanya-kanya report. Ideally, the LGU should be able to do that. Pero kailangan talaga ang assistance rin yung mga connector. Kaya mahalaga yung negosasyon, collaboration, ganyan. Pero ang pangatlo gusto kong banggitin, as information lang po, ito bang si Mayor, yung nanay ba yung dating mayor dyan sa Daram? Opo. Kasi yung mayor niya, yung nanay niya, yun isa sa founder ng League of Organic Agriculture Municipalities of the Philippines. Kaya may green orientation siya, no? Kaya kumusta mo ako sa kanya kung sakali man. Yes po. Anyway po, ay nako, sabi ko na nga lampas na tayo ng 1 oras, bitin na bitin pa ang usapan kay Paz, no? Kaya ibabalik natin sa ating original slide. Ayan na. Totoo naman pala yung nilagay niya sa kanyang Facebook. Organizer na, traveler na, storyteller pa, adventurer pa, humanitarian development practitioner, digital creator. Pero higit sa lahat, yung nilagay po natin sa poster, lifelong learner at tungkol sa resilience. Marami tayong natutunan sa kanya na natutunan rin niya sa komunidad, no? Kaya maraming salamat, Paz. Dito na magtatapos ang ating kwentuhan. Dapat ito may second round in the near future. Yes po. Girlie, ikaw, alam mo naman si Girlie lagi ang final word dito sa aming kwentuhan. Yung bahagi ng ating pagtuturo, maganda mong i-emphasize yung tinatawag nga na yung mamamayan at ang pamilya. Kasi laging iniisip mga ahensya, pero hindi nakikita na ang susi rin sa pagiging tunay na resilient sa disaster ay nagsisimula sa loob ng pamilya, no? Kung ang nanay, ang tatay at mga anak ay laging natututo sa mga paghamon ng kalikasan, totoo naman, nakakagawa sila ng paraan para iligtas ang kanilang sarili. Yeah. Okay, salamat Girlie. Pero sorry na lang, hindi yung ang last word. Kay Paz ang last word. Kahit maikli lang, ngayon, having heard your story sa nakikinig sa atin, meron ka bang gustong huling bitawan? Mensahe lang sa ating kwentuhan. Okay po. Again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagsubaybay, no, ng programang ito. And sana suportahan po natin itong senior citizen kwentuhan, no, na linggo-linggo ba ito, Kuya Ed, no, na ginagawa? Linggo, no, tuwing Sabado. Tuwing Sabado. So marami po tayong matututunan dito sa iba't ibang mga guest, no, na kanilang naiimbita. So ano po natin ito, no? Subaybayan palagi. And thank you very much po sa pag-invite sa akin dito sa inyong programa. Na minsan din ako sumusubaybay dito kapag may time ako. Okay lang. Thank you very much po. And sana magkita ulit tayo face to face. Pasyal ako sa Manila. No? Na-miss ko rin yung Ito pong bagamat naka-record na sa Facebook, sa mga susunod na ilang araw po ito ay ipopost sa YouTube, kaya pwede ho yung
mapakinggan muli. Subaybayan. So dito na po tayo nagtatapos. Salamat. Maraming salamat sa ating very special guest, si Paz Ganpio, na talagang lifelong learner at Yes. marami ring natutunan sa komunidad at na ibahagi sa atin tungkol hindi lang sa resiliency kundi ngayon sa usapin ng paano magbigay ng new opportunities sa mga kabataan lalo-lalo na para sa kanilang kabuhayan. Muli po, pinapasalamatan natin ang ating tatlong sponsors, Education Network, particularly yung Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso Channel. At muli po, nagpapaalam kami sa inyo, ang inyong co-host po, si Eda La Torre. At si Tita Girlie. And muli, very special thanks sa ating special guest, si Paz Ganpio. Maraming salamat po and enjoy the rest of the weekend. Maraming salamat. Bye-bye. Okay na kami, Kas.